Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Ubang adlaw sa Huwebes, Oktubre 16, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita kada aga. Janelle Baclay kay karon sa aton mga pangulong dinalan. Negros Occidental kag Iloilo nakabatyag liwat sang paglinog. Ivox nakabalag sang mahinay nga pagtayog sa Iloilo kag Antique sang Oktubre 15. Handaan sa linog sa mga LGU nga malapit sa Negros Trench ginausisa sang OCD NIR. Ay edipisyo kag struktura sa Iloilo Provincial Capital nagapabilin nga structurally sound suno sa PDRRMO. Work suspension sa Iloilo Provincial Government ginanunsyo kasunod sang linog nga nagluntad. Pila ka transaksyon ginhiwat sa gwa sang Kapitolyo. Litik nakitaan sa Provincial Capitol ang ginapananaw resulta sang linog ipasikyar ni Iloilo Governor Defensor sa DPWH. Kanlaon liwat nga nagbuga sang abo. Police Regional Office 6 magapadala sang 3 kagatos ka mga personnel para sa Mascara Festival 2025. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Negros Occidental kag Iloilo nakabatyag sang pagtayog kasunod sang linog nga nabatyagan kagabi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Naka-record ang sunod-sunod ng mga paglinog ang FIVOG sa Negros Occidental kag Iloilo Huwebes, Oktubre 16. Una nga naka-record ang FIVOG sa 1.8 magnitude na linog alauna 16 ang aga sa La Carlota City, Negros Occidental. Gisundan sa 1.6 magnitude sa alauna 22 sa aga kung sa diin ang epicenter sa Salvador, Benedicto, Negros Occidental. 2.3 magnitude sa alauna 42 sa kaagaho sa Hinigaran, Negros Occidental, kag 2.2 magnitude sa alauna 47 sa aga kung sa diin ang epicenter sa Angoy, Iloilo. Naka-record man ang FIVOG sa liwat nga pagtayog sa La Carlota nga may kabasugon nga 2.1 magnitude sa alauna 50 sa aga kag 2.1 magnitude alas 2:49 sa aga sa Murcia, Negros Occidental. Sunod sa FIVOG ang pagtayog sa La Carlota, Salvador, Benedicto kag Murcia ang volcanic tectonic samtang ang ibang tectonic. Lunsay nga paglinog sa Negros Occidental kag Iloilo ang wala ginalauman nga damage upon aftershocks. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga estudyante sa University of Iloilo ang nag-evacuate matapos mabatyagan ang pagtayog kahapon nga adlaw. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Wala sige nagwagikan sa ila sinuya hulot kasyan ng mga estudyante sa University of Iloilo, FINMA matapos makabatyag sa pagtayog dala sang linog kay nasang aga. Sa parking area sa TTW building, temporaryo nagtipo ng mga estudyante. Sa datos ng PBOX, gintumod ang linog
sa Banwa sang Gimbal sa diin nga marecord ang magnitude 4.2 nga kabaskugon sang linog. Natarana man kung tani nga magpatigayon sang earthquake drill ang universidad. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclair, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang sa linog sa mga LGU malapit sa Negros Trench, ginausisa sa Office of the Civil Defense, NIR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Paul Tarosa. Nagpatigayon sang inspeksyon si Office of Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno III sa mga coastal local government units nga malapit sa Negros Trench bangod sa asod-asod nga linog sa pungsod. Lakip sa mga lugar nga ginbisita ni Director Sermeno among Sipalay City, Ilog kag Himamaylan City sa Negros Occidental. Sa Sipalay City, nakigsakol si Sermeno sa mga cluster heads sa syudad. Naging pabutyag ang importansya sa pagsunod sa building code agud malikawan ang kalitan kung may linog. Suno naman kay Junilo Bogtay, Hepe sa City Disaster Risk Reduction Management Office, may mga ginpatindog na substation sa mga remote areas nga ginabantayan sa barangay emergency response teams. May duaman ka repeater ang syudad para sa mas madasig nga komunikasyon kung may emerhensya. Sa Banwa sang Ilog, natumod na sa lokal nga panguluhan ang mga evacuation sites kung magluntad ang tsunami nga dala sang linog. Gaya man sila sang hazard map nga develop duha ka tuig nang nakaligad agud matalupangdan ang mga lugar nga may mataas nga risgo. Regular man sila nga naghihiwat sang community drills para mapabakod ang kahandaan sa mga pumuluyo. Nagtambong man ang OCD-NIR sa ginpatigan nga Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Training sa Himamaylan City. Sa dinggin tagan importansya ni Director Sermeno ang timely kag accurate kapagatag sang datos para sa epektibo nga pagresponde. Katuyuan sa inspeksyon sa OCD-NIR nga mas mapabakod pa ang kahandaan sa kalamidad para sa safety sa mga pumuluyo sa Negros Island Region. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gin-suspinde ni Iloilo City Vice Mayor Lablab Baronda ang trabaho sa opisina nga nahamtang sa Legislative Building kahapon kasunod sang nabatyagan nga linog. Nagpalanaog ang mga empleyado matapos mabatyagan ang pagtayog. Sunod sa Vice Alcalde, kinahanglan nga ma-assess ang sitwasyon, rason nga ginpasuspende ang trabaho. Lakip sa mga opisina nga yara sa Legislative Building, amo ang mga opisina sa mga konsehal, Office of the Building Official, Executive Assistant, kag City Agriculture, SP Secretariat, kag Vice Mayor's Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat man sa earthquake drill ang Iloilo City Government sa City Hall alas 11:30 kahapon sang udto ginpasakupan nini sa mga empleyado halin sa ground floor pakadto sa second floor. Ang aktibidad kabahin sang City Disaster Preparedness Efforts kasunod sa nangin mando ni Iloilo City Mayor Raisa Chenya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga edisyo kag struktura sa Iloilo Provincial Capitol nagapabilin nga structurally sound suno sa PDRRMO. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Si Paul Tarosa, may balita. Nagapabilin nga safe o structurally sound ang mga edifisyo kag struktura sa Iloilo Provincial Capital sunod sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office matapos ang ginpatigayon nga inspeksyon. Sa ginpatigayon nga inspeksyon kag hammer rebound test ang PDRRMO, DPWH 4th District Engineering Office kag Provincial Engineers Office nakitaan sang litik ang pila ka porsyon sa Kapitolyo apang ginpatag sang PDRRMO nga sa palitada kun sa finishing lang ang nagpatyag pero ang core sa concrete nagapabilin nga mabakod. Sino kay Dr. Fons Baldonado sang Iloilo PDRRMO, magapadala pa ang DPWH sang scanner para ma-inspect pagin sa tulid ang mga major structures nga ginalakipan sang haligi kag beams. Ang ginapatigang inspeksyon kaban sang mando ni Governor Toto Defensor agon mapasiguro structural integrity sang Iloilo Provincial Capital kasunod sang pila ka linog nga nagluntad umalin sa Setyembre 30 subong nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspinde ni Iloilo Governor Defensor ang trabaho sa Provincial Capital kasunod sa nabatyagan nga 4.2 nga linog sa diin nga na batyagan ini sa may Banwa sang Gimbal ang epicenter. Ini agud matagaan sa Provincial Engineers Office kag Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang paghiwat sang tulid nga inspeksyon sa structural integrity sang mga building sa palibot sang Kapitolyo. Para naman sa mga opisina nga may critical nga buluhaton, padayon ang trabaho apang abiso sang gobernador nga makigangot sa PDRRMO kag magplastar sang lugar nga gilayon
maka-evacuate. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, pila ka opisina sa Kapitolyo ginhiwat sa gwa sang Provincial Capitol kasunod sang nabatyagan nga pagtayog sa Kapitolyo. Apisar sang ginanunsyo nga work suspension ni Governor Defensor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sabi sa pag-anunsyo sa work suspension ni Iloilo Governor Atty. Defensor Jr. sa Iloilo Provincial Capitol. Bangod sa nabatyagan nga linog, padayon nga ginbaton sa provincial government at pila ka mga residente nga may transaksyon sa Kapitolyo. Temporaryo nga nangin opisina sa Kapitolyo ang gwa o kung entrance sa building kag sa diin nagpila ang mga kliyente. Mismo si Iloilo Governor Defensor ang nagbantay man sa gwa sang Kapitolyo kag ginmanduan ang mga departamento nga atipano ng mga kliyente nga temprano pa nga nag-abot agad hindi mauyang ang ilang tiyempo. Inpahayag man sini nga magabalik sa normal ang operasyon sa Kapitolyo pagkatapos ng 24 oras kag matapos ang inspeksyon sa structural integrity sa edifisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginsuspindi ang klase sa kindergarten ug senior high school sa tanan nga bulutuan sa 1st District sa Iloilo. Ginmanto ini East Coast Division Superintendent Dr. Ernesto Servillon Jr. sang Schools Division Office of Iloilo. Ang gilayon nga pag-suspend sang klase matapos ang pagluntad sang linog nga nabatyagan sa gimbal. Pahayag ni SDS Servillon nga ang suspensyon sang klase nagtuyo nga siguraduhon ang safety kag well-being sang tanan nga mga estudyante kag school personnel. Madumduman nga gintayog sang 4.4 nga magnitude sang linog ang Iloilo kahapon sang aga sa diin ng epicenter yara sa gimbal. Na-record ang intensity sa Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginsuspender man ang klase sa tanang nga level sa West Visayas State University. Kahapon nga adlaw sa anunsyo sang university, suspendido ang klase whole day sa main kag external campuses. Ini para tagaan ligwa ang hiwaton nga building safety inspection sa mga building. Dugang pa ang WVSU nga hiwaton ng klase paagi sa mediated instruction o kung asynchronous o kung synchronous. Nagapadayon naman ang obra sa universidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Litik nga nakit-an sa Kapitolyo nga ginapananaw resulta sang linog ipasikyar ni Iloilo Governor Defensor sa taga DPWH. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Kaligaran na isang 24 oras madubalik sa normal ang mga transaksyon ng operasyon sa Kapitolyo. Inaging pahayag ni Iloilo Governor Atty. Defensor Jr. bisan naging deklara nga safe ang Capitol Building matapos ang pagpatigayon sa inspeksyon sa PDRRMO. Yung kumpirma man sa gobernador nga may litik na nakitaan sa Kapitolyo nga luyag ipasikyar sa Department of Public Works and Highways. Bangod sa sige-sige nga aftershock sa bilang na pusod sunod sa gobernador, may mga bagong approach na ginarekomenda ang PDRRMO. Gimpakamaayo man sinuya sa buwas ang Kapitolyo na lang batunon ang mga kliyente agad madasig na makabakot panangit mga batsigan para aftershocks. Ginamonitor man sa probinsya mga banwa kung may kahalitan nga nabalhag, labi na ang banwa sa gimbal dugang pa sa gobernador. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman man sa suspension sa face-to-face classes ang pila ka bulutuan sa Negros Occidental kasunod sa nabatyagan nga 4.2 magnitude nga linog sa gimbal. Lakip diri ang Negros Occidental High School, Riverside College sa Bacolod. Sandig sa report ng DOST PVOX, nakabatyag sang instrumental intensity 2. Ang Bago City, intensity 1 naman sa La Carlota City sa Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, liwat nga nagbugas ang abo halin sa Summit Crater ang bulkan Canlaon halin alasay 54 tubtob alas 7:40 sa Oktubre 15. Naglabot sa 1.2 metro ang kataason sang abo antes ini mapalid sa nabagatnan nakatungdan nga bahin. Ang naragway kuwa sang Canlaon Volcano Observatory. Nagapabilin sa Alert Level 2 ang estado sang bulkan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita,
Naghiwat sa inspeksyon ng Bacolod City Government sa horror train ang disgrasya sa tong Martes sa kagabiyon kung sa diin pito kasakay sini ang lakip sa tatlo ka mga minor de edad. Ang gin-report nga nakaangkon sa minor injuries sandig sa inisyal nga obserbasyon sa City Engineers Office. Wala sa may nakita nga problema sa nasambit nga carnival ride bangod sang ilaging testingan, mahinay man lang ang dalagan sini. Dugang pa sang opisina, wala pa sang may nakita nga problema sa mga riles sini. Sandig naman sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nadulaan sang balanse ang tren bangod sa paghulag sa mga pasahero nga sakay. Magluwas sa horror train, gin-check man sang LGU ang iban pa nga carnival ride sa syudad para masiguro nga wala na sang may madisgrasya pa, ilabi na nga kinalauman na mas madamo pa ang magasakay, samtang nagahilapit ang highlight sang Mascara Festival. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office 6 magapadala sang 3 kagatos ka mga personnel para magbantay sa Mascara Festival 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. balita ni Paul Tarosa. Nagpadala sang 300 ka personnel ang Police Regional Office 6 bilang dugang nga pwersa sa Police Regional Office Negros Island Region agon magbudi sa pagpatuman sang kalinongkag katawhayan sa selebrasyon sang Mascara Festival 2025. Ang sign-up ceremony ginpatagan sa Police Regional Office 6 Grandstand sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Iloilo City. Sunod kay PRO6 Director Josefino Ligan, bisan nga hindi nasakop sang PRO6 ng Bacolod City para ng suporta sang reyon sa syudad. Bilang mga pulis, dapat handa sila nga ma-assign bisan diin sa Pilipinas nga kinahanglan ng ila serbisyo. Giin pahanumduman ni Liga ng mga pulis nga magpabilin nga disiplinado, alerto kag matinahuron. Nagtambong man sa seremonya si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, Regional Director sang Police Regional Office Negros Island Region, mga personal nga nagbaton kag nagpasalamat sa mga augmentation personnel. Ang 300 augmentation personnel ginalakipan sa mga personnel halin sa Regional Mobile Force Battalion 6 kag iban pa nga provincial kag city police offices. Magabulig sila sa crowd control, traffic management, kag law enforcement operations. Sigin pa siguro man sang PRO6, mabisan may deployment, magapabilin nga unhampered ang police visibility kag seguridad sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sunog nagluntad sa San Lorenzo, Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Ginlamon sang kalayong isa ka abandonado nga balay sa Baray Cabano, San Lorenzo, Guimaras kahapon. Sunod kay Fire Officer 3 Ryan Lianes, investigator on case ang BFP San Lorenzo, marasi kinaglaptang sunog bangunuman sa light material sa balay. Gin kabalakan man sa mga residente kung malapit ang balay sa eskwelahan sa nagluntad nga sunog, gin bululigan sa mga bombero panong ang kalayo. Naglabot sa 8,000 pesos ang kalitan nga ginbilin sa sunog. Wala naman sa nasamaran sa nagluntad nga insidente. Sa karon nagapaday ng investigasyon sa BFP San Lorenzo kung anong gintunaan sa sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagraduar ang kapin duha kagatos ka mga babayi gikan sa Ilog kag Candonio sa Negros Occidental sa Elevate AIDA program sa Aboitiz Foundation Incorporated. Ang Elevate AIDA Artificial Intelligence Data Annotation nagatuyo nga pabaskugon ang kababaynan, solo parents kag undeserved groups pinagi sa pagatag sa ila sa nagakaigo nga digital skills kag access sa remote work opportunities. Sa yamin sa ginpabutyag ni Governor Bong Lacson nga halin pamansad to, dako ang iya pagsalik sa ikasarang sa potensyal sa mga babae nga negrense. Dugang pa niya pinagi sa gusto nga suporta, kagamitan kag oportunidad masarangan sa mga negrense nga pabaskugo ng ila komunidad. Ginpasalamatan man sa gobernador ng Aboitiz Foundation sa ila pagtingwa kag pag-invest sa mga negrense partikular sa mga kababaihan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PA Western Visayas ginlunsar ang Be Responsible Photography Contest. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. balita ni JP Herbas. Naglunsar ang Department of Agriculture kundi Western Visayas ang Be Responsible Photography Contest 2025. Hindi kabahin sa mga aktibidad ng sa ahensya kadungan sa pag-obserba sa National Rice Awareness Month o kung MRAM nga gina sa ulog kada Nobyembre. Ang Paidis-Indis bukas para sa tanaga photographers sa Western Visayas, edad 18 pataas. Ang tagpasakop kinahanglan nga magsumite sa mga ka-photograph nga nagapakita sa mga mensahe nga adlay mais, saba at iba pa.
ay ihalo sa kanin. Brown rice ay kainin. Kanin ay huwag sayangin. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Kag suportahan ang lokal na magsaka. Ang mga ini ang iga-post ang tagpasakop sa Facebook nga nagalakip sang titulo kag malipot na caption. Ang mga taga-ugmay mo magpauli isang tubtob 10,000 pesos na cash kag iban pa nga premyo. Ang National Rice Awareness Month nagatuyo nga malabot ang food security sang pungsod, mapasaka ang kita sa mga manguma kag maluso ang ikalang lawas sa mga konsumidor. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 48 ka mga agri-bees sa mga pamatanon sa Region 6 padunggan bilang mga YFC Provincial Awardees ang DA Western Visayas. Radyo Pilipinas Report. Nagapanumbalik sa balita si JP Herbas. Giningadlan sa Department of Agriculture Western Visayas kung DAWP nga provincial level awardees ang 2025 Young Farmers Challenge o kung YFC. Ang 48 kagindoso nga agri-negosyo sang mga pamatanon sa rehiyon. Sa nasabit nga numero, 12 ka agri-fishery enterprise ang nagdaog gikan sa Iloilo Province. Puro sa Capiz, siyam sa Negros Occidental, lunsay 5 sa Aklan, Antique, Caguimaras, kag 2 sa Iloilo City. Ang 48 ka napilian nga agri-negosyo ginsumite sang 70 kapamatanon, 30 sa ila ang nagpasa sang individual entry, samtang ang nabiling nga 34 kabahin sang 12 ka nagpasakop pa grupo. Bilang mga provincial awardee, ang mga young farmer nagbaton sang 80,000 pesos ka financial grant para suguran ng ilang ginaluso nga agri-negosyo. Magluwas na rin may kahiganan man sila nga magbaton sang dugang nga 150,000 pesos sa regional level. Kag 300,000 pesos naman kung magdaog sila sa national level. Sa kay YFC focal person, Rhea Cristina Resol, ang YFC nga nagsugod sa 2021, nagatuyo nga mainganyo ang mapamatanon nga magsulod sa pagpanguma kag agri-negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:23 sa aga. Radyo Pilipinas. Laging dinabatian ng Italia sa mga nagkapaunang balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Webes, October 16, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow, kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo, kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa mga nag-upload sa aton sining FB Live sa buong aga, Sir Magdaleno Fajaldo, kag si Beng Celo. Madamo nga salamat sa inyo sining pag-upload kag pagpamati. Kada aga ako nagilabang inyo lagad, ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Maayong aga, Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung the big one? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
Ito ang Presidential Broadcast